Humarap sa mga guro, kawani at estudyante ang mga opisyal ng Polytechnic University of the Philippines sa isinagawang town hall consultation kaugnay ng National Polytechnic University Bill o NPU Bill nitong June 19, 2026. Pinangunahan ng naturang pagtitipon ni PUP President Manuel M. Muhi, Executive Vice President Alberto C. Gilio, at University Chief Legal Counsel Attorney Joanna Marie A. Liao. Nasa konsultasyon din ng mga kinatawan ng mga unyon ng universidad kabilang ang Unyon ng mga Guro sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas o UGPUP na pinamumunuan ni Professor Arlan Gamba at ang Unyon ng Nagkakaisang Kawani o UNACA na kinatawan ni Rodrigo Rod Kilingan. Sa pagpupulong, ipinaliwanag ni Attorney Liao ang mga inamyendahang probisyon ng NPU Bill at sinagot ang mga katanungan ng mga guro at kawani hinggil sa mga isyong nauna ng kinwestiyon sa mga naunang bersyon ng panukala. To give you an update, ang ating pong bill ay dumaan na po sa first reading sa Kongreso. At ito po ay naaprubahan na ng Committee on Higher Education sa kanilang meeting bago sila mag-adjourn sinidye. At ito po ay inendorso na for plenary. Kaya lang po dahil may dalawang bill na tumatakbo ay magkakaroon ng substituted bill at ito nga po, nandun tayo ngayon sa series of amendments sapagkat during the committee hearing, nag-submit rin ng mga recommendations ang mga estudyante, ang Committee on Higher Education, ang PASUK, meron po silang mga recommendation at kami sa universidad, yun ang tinatry nating i-reconcile, ipasok kung paano pang mas mapapaganda yung ating bill. Binigyan din sa talakayan na hindi mababawasan ang mga kurso sa universidad sakaling maisabatas ang panukala at magkakaroon pa ng mas malawak na kalayaan ng PUP sa pagbuo ng kurikulum ng mga programang itinuturo rito. Bagamat nagpahayag ng pagtutol ang Student Regent at ilang organisasyon ng mga estudyante, nagpahayag naman ng suporta ang UGPUP at UNACA. Ito ang modelo ng edukasyon na gustong ipatubad ng NPU Bill. Isang edukasyon hindi para sa pagpapalaya ng masa, kundi para sa paggawa ng mga manggagawang magsisilbi sa interes ng mga malalaking korporasyon. Ayon sa mga kinatawan ng dalawang unyon, inaasahang makatutulong ang NPU Bill sa pagpapabuti ng serbisyo, kondisyon ng mga kawani at pangkalahatang operasyon ng universidad sakaling maisabatas ito. Bilang presidente ng unyon, positibo ako sa bagay na ito. Mas marami akong nakikitang maganda para sa PUP kapag naaprubahan itong NPU Bill. Kaya po, maganda po ito para sa ating mga manggagawa. Asahan po ninyo na ang UNACA ay lubos na sumusuporta sa pamunuan ng PUP upang maisabatas ang National Polytechnic Bill. Tinitignan namin yung mga provision ng NPU Bill na makakatulong sa pagpapaangat ng kalagayan at yung maaring magtaguyod ng interes, particularly ng mga faculty at empleyado. Kung ang NPU Bill na ito ay magdadagdag ng plantilla position para sa ating mga empleyado, kung ang NPU Bill na ay magtatakda na magdadagan tayo ng budget, ano pa po ba ang dahilan bakit hindi susuporta dito ang PDAP? Sa kabila ng magkakaibang pananaw ng mga grupo sa universidad, naging isang mahalagang hakbang ang town hall consultation upang buksan ng diskurso sa kinabukasan ng pamantasan. Yung town hall consultation po na sinasagawa natin ngayon ay mahalaga upang madinig ang bawat panig, lalo na sa sektor ng kasangka-estudyantehan kung saan doon nagmumula yung iba't ibang pananaw. Ninanais po natin na mas maunawaan ng buong komunidad ang isinusulong nating panukalang batas. Paano ito makaka-apekto sa kanila, anong may tutulong nito. So, yun po yung gusto nating
makamit sa pamamagitan ng sasagawa ng mga town hall meetings. Dapat pinapakinggan yung hinaing ng mga estudyante. Dapat bukas ang administration, bukas ang lahat para pakinggan yung tunay nating mga panawagan. Pero kung meron pa rin silang mga may isip na mga provision after nitong town hall meeting, open pa rin naman yung aming opisina na tanggapin yung mga proposals nila for amendments ng mga provisions ng ating bill. Sa huli, iisang mithiin ng bawat panig ang itaguyod ang kapakanan ng komunidad ng PUP sabay sa pagbabago ng panahon. Ako si Jose Caridad Tanglao ng Bayan.